Hinayaan ko na lang na sumama ang misis ko sa isang afam para. Dear Ate Ann, pakitago na lang po ako sa pangalang Greg. Alam ko sa simula pa lang na hindi madali ang buhay namin ng misis ko. Pareho kaming mahirap, and wala naman kaming pangarap na sobrang bongga. Ang gusto lang talaga namin ay makaraos araw-araw at mabuhay ng tahimik. Pero syempre bilang lalaki, gusto ko ring ibigay ang best para sa asawa ko. Kaya kahit anong racket, sinasalo ko. Construction sa umaga, delivery rider sa gabi. Minsan wala pa akong tulog, pero okay lang kasi iniisip ko na para to sa amin. Sa totoo lang, hindi ko na napansin na unti-unti pa lang nagbabago ang ugali ng misis ko. Dati sweet siya, maalaga. Laging nag-aabang pag uuwi ako. Pero nitong mga huling buwan, parang naging cold siya. Hindi na siya masyado nakikipag-usap, lagi siyang nasa phone, at laging may excuse para umiwas sa akin. Inisip ko baka pagod lang siya, or baka may problema na hindi niya masabi, kaya hinayaan ko lang. Isang gabi, pag uwi ko galing trabaho, nakita ko siyang nakaupo sa sofa, naka-headset, at nakangiti habang tumatawa-tawa. Doon ako nagtaka kasi ilang araw na siyang tahimik sa akin, pero ang saya niya kausap yung nasa phone. Lumapit ako ng dahan-dahan at doon ko nakita na may ka-video call siyang foreigner. Lalaki, tisoy, at obvious na sweet ang usapan nila. Hindi ko kinaya. Napatigil ako sa harap niya at tinanong kung ano yun. Bigla siyang tumayo at pinatay agad ang phone niya. Doon na kami nag-away. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung magagalit ako o maiiyak. Tinanong ko siya kung anong meron sa kanila. At doon niya inamin na ilang buwan na silang nagkakachat nung afam. At matagal na daw siyang napagod sa sitwasyon naming mag-asawa. Sabi niya, sawang-sawa na daw siya sa hirap, sa kakapusan, sa paulit-ulit na problema sa pera. Sinabi niya na gusto na niya ng bagong buhay. Yung wala siyang iisipin na bills, upa, pagkain, o pamasahe. Kinabukasan, nakita ko siyang nag-iimpake. Dala niya halos lahat ng gamit niya. Sinubukan ko siyang pigilan. Tinawag ko pa ang pangalan niya habang nilalagay niya yung mga gamit niya sa bag. Pero tumigil lang siya saglit, tumingin sa akin. At ang sabi lang niya, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko namang gumaan. Hindi ako nakapagsalita. Parang napako yung katawan ko sa kinatatayuan ko. Ang dami kong gustong sabihin pero wala akong nasabi kahit isa. Sa totoo lang, kahit ako, napagod na rin sa sitwasyon namin. Pero ako, lumaban. Siya, sumuko. Umalis siya that same day. Sumama siya sa lalaking di ko kilala. Sa isang taong nakilala lang niya sa app o kung saan man. Iniwan niya ako na parang wala akong silbi. Iniwan niya yung pinagsamahan naming taon, yung mga panahong wala kaming ulam pero sabay kaming tumatawa. Iniwan niya yung lalaking hindi man mayaman pero pilit binibigay lahat para lang sa kanya. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay. Tahimik. Walang lambing, walang tao sa kusina, walang humihintay sa akin pag-uwi. Minsan naiisip ko, sana pinigilan ko pa siya. Sana nilaban ko pa. Pero baka yun din talaga ang gusto niya, ang umalis. Kaya kahit ang sakit, hinayaan ko na lang siya. Kung dun siya sasaya, kung sa afam niya siya gaga ng buhay, edi go. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa siyang tanggapin kung sakali. Pero sa ngayon, natututo akong mabuhay mag-isa kahit hindi ko pinangarap to.